Good morning, good afternoon, good day kaibigan. Mag-add pa tayo ng isang episode kaibigan kasi malayo pa yung destination natin sa bahay eh. So sayang naman yung time natin pag hindi natin yun i-share yung mga magagandang aral na pupulot natin kasi nga in law of nature yan kaibigan. To start receiving, you need to give first. Alrighty, so I'm hoping kaibigan blessing will flow sa iyo kaibigan, riches, wealth, and good health kaibigan. Yun and peace, yun yung pinaka goal at importante sa atin kaibigan. And be grateful. Alrighty, be grateful. Small little things, big little things that comes in our way, in our life, kahit pagising lang natin, yan is a good opportunity talaga yan to be grateful. Alright, so another episode kaibigan kasi may nabasa akong libro na Fast Lane Millionaire about ni DeMarco. I forgot his name, something DeMarco. Wow, na-amaze ako sa kanya kasi yung buhay niya, pag-usapan natin yung buhay niya kasi inspiring yung buhay niya eh. So isang corporate siya, corporate na tao, tapos nagtatrabaho at saka one day yata nag-ano siya, parang nag-resign siya sa trabaho niya, lumipat siya sa ibang lugar at saka sabi niya talaga nag-experience siya as considered as a broke person or walang pira, nakatira lang daw siya sa isang maliit na apartment or someone else. So he was broke, but nagsulat siya ng libro. Itong libro na sinulat niya, Fast Lane Millionaire. Wow, napaka-intriguing kasi ito kasi itong Fast Lane Millionaire, sabi niya marami sa atin daw, mga tao, akala natin nasa traditional tayo na ano eh. So yung iba nagsisave, nilalagay yung pira sa bangko, yun yung tinatawag na savers. So mayroon namang iba na may pira naman sila, bibili sila ng shares or parang sa stock market, or bonds, nag-ano siya ng bonds or ano pa yung, pero ang ano yung ano niya kasi doon, kung ikaw daw ay nagsisave ng pera up to 60 to 70 years old, ilan lang daw yung masave mo kasi may inflation pa yan eh. At saka kung mayroon ka man daw million, pagdating mo ng 70 years old, aanhin mo daw yung $1 million mo or pesos mo, aanhin mo daw yan kung wala ka ng time kasi 70 years old ka na. Wow, napaka-strong to kaibigan kasi magsisave ka daw ng konti, pakunti-kunti, eh hindi mo in-enjoy yung buhay kasi nga nag-aano ka sa future mo eh, na may magasto ka sa future. So pagdating mo ng 70 years old, may pira ka, may million ka na pira, pero 70 years old ka na or 60 years old ka na plus, sabi niya di mo na ma-enjoy yung pira mo kasi may pira ka nga, wala ka naman time. Wow, totoo, aanhin mo naman yung pira kung wala kang time. Kung pwede pala nga daw bibilhin yung time, yung iba, yung mga matatanda, bibilhin nila yung time para bumalik sila, babata sila, ibigay lahat yung pira nila para lang mabili yung time. Willing silang ibigay lahat ng pira nila. Ang problema, hindi yun pwede kaibigan. Yung time, very precious, hindi na mababalik eh. So gumawa siya ng libro, senior niya kasi kuan siya, ano siya, living example siya eh. He was broke and he become a millionaire. So sabi niya, mayroon daw pala yung way to become a millionaire. At saka yung ano pa yun is fast lane pa. Hindi yung aabot tayo ng 70 years old or 80 years old, pakukuha natin yung million. Useless na yun daw yun kasi wala na, hindi mo na yun ma-enjoy or baka matigok ka pa, hindi ka aabot sa mga ganong edad. Sayang lang, hindi mo in-enjoy yung buhay mo. Wow, napaka-strong yung kaibigan. Ano yung Fast Lane Millionaire na yun? Yun yung tanong kaibigan. Yun yung maganda. Yun yung maganda na sinasabi niya. Mayroong Fast Lane Millionaire. Wow! Ito yung sinasabi niya. Isa, pag ikaw ay nagtatrabaho lang, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, nasa slow lane millionaire ka. Slow lane ka na truck. Ano yung slow lane? Slow lane is matagal.
nagtatrabaho ka nagsisave ka, ano yung makikita mo, and most likely hindi ka talaga daw ma-millionaire dyan pag nagtatrabaho ka lang. Okay? So it could be if you're a doctor, or it could be kahit nasa abroad ka, malaki yung sahod mo, malaki naman yung expenses mo, at saka kung nag-ano ka lang sa pagtatrabaho, wala yata yung mayaman sa trabaho, kaibigan. Parang walang yung mayaman sa trabaho. Mayroong iba yung mayaman, pero ginagamit nila yon to invest yung pira nila. Pag nagtatrabaho ka pero hindi mo pina-work yung pira in favor sa'yo, medyo wala. Hindi nga, mahirap yung slow, very slow yon. Okay, isa pa yung sabi niya, yung traditional daw, like traditional na nagbibili ka ng bonds or stocks, yun, slow lane daw, nasa slow lane ka daw, mid or slow lane din daw yun. Kasi yung stocks daw, aabot ka pa daw ng 20 years, 30 years. What if nasa 40 years old ka na ngayon? Wala, useless din daw yun. Kahit magkapira ka nun, pero wala ka ng time, 70 to 80 years old ka na. What if may option daw pala na pwede daw mapuntahan, makita natin yung fast lane papuntang millionaire while you are still young. Wow, kaibigan, yun yung gustong makuha ko, kaibigan. Yun yung gustong mahanap ko, kaibigan. Paano yun? Saan yung path na yun? Puntahan natin yun. Kasi pwede daw tayong ma-millionaire in a young age. Wow! Hindi 70 years old or 80 years old. Wow! Ito yung sabi niya. Una, dapat daw kailangan tayong mag-risk. Mag-risk tayo. Pag hindi tayo mag-risk, walang mangyayari sa buhay natin. Feeling natin nasa comfort zone lang tayo. Feeling natin safe tayo kasi ayaw nating mag-risk. Nasa slow lane tayo dyan. Nasa slow lane tayo na path. Hindi tayo nasa fast lane. Okay? So, nagtatrabaho lang tayo sa isang kumpanya. Ayaw nating mag-risk. Wala tayong ibang passive income. Hindi tayo nag-start ng small business. So nasa slow lane tayo. At saka bumibili lang tayo ng mga bonds or stocks na long term, which is it will take 30 years siguro to ano. Pero baka okay pa rin yung bumibili ng stocks. Pero ang sabi niya is hindi yun yung fast lane, kasi wala namang na millionaire sa stocks in just few years kahit nga daw si Warren Buffett. So ilang taon ang aga ni Warren Buffett kasi nag-invest na, mga 10 years old pa lang siya nag-invest na siya. So kibali yung ano niya is time talaga, and pag the earlier you invest the better, kasi time doon niya kinuha sa time dahil nga nag-compound na yun. So ano yung fast lane lane, kaibigan? Ang problema daw kasi itong fast lane is kung sa ano pa, matinik to, napakatinik daw. Sabi niya itong fast lane, walang gustong tumahak sa daan na to. Sa daming daan patungo kahit sa buhay, itong fast lane millionaire, wala talaga daw gustong magtahak nito. Napakatinik, at saka parang naglalakad ka ng maraming tinik na walang sapatos na kapaalang. Wow. Okay, i-share natin yung anong advice niya. Ito yung advice niya. Una daw, dapat mag-rest tayo, mag-create tayo ng another passive income. Okay? Mag-create tayo ng another passive income. Pag tayo daw maka-create, mayroon tayong idea na mag-create o service na ma-provide sa tao, sa people. Yan, nasa fast track millionaire ka, pwede kang mag-jump in from slow to fast. Pwede kayang yumaman daw pag ikaw ay may idea or may services na pwedeng makatulong sa tao. Anything na makatulong sa tao or someone else, yan yung nasa fast lane millionaire ka. Wow, diba? Kasi yung unang goal niya daw kasi is how to help. So paano siya maraming busy siya naka-earn ng milyon eh. So ang naalala ko dun sa ano niya is nag-create siya, tinulungan niya yung mga tao yung mga business person, paano sila mag-create ng website. Yun yung service na in-offer niya. Madali nag-create siya until after nun mayroon naman siyang ibang service. So end of the day, ang idea niya is it could be any service na i-provide nyo, kahit maglinis pa tayo, aircon, sasakyan or anything, as long as that service maka-provide ng
maka-help to someone else, maka-provide, maka-free up ng time to someone else, then you are in the right lane. Wow, to fast track millionaire. Wow, kaibigan. Kung tayo ay nagtatrabaho lang, hindi tayo nag-help. Nag-help naman tayo pero ang yayaman dan is kasi kung tayo ay nagtatrabaho, nasa kumpanya tayo. Yung kumpanya natin, yung aim sa kumpanya na yan, para siya lumago, para siya dahil nag-exist siya. Kasi yung kumpanya natin is they provide services or nagbibinta sila ng nakatulong sa iba na or needs sa iba. So end of the day, kung lahat ng business nag-exist yan to provide service or nagbinta ng product para sa needs sa iba. So hindi lang yan siya ng kumpanya to na walang silbi. So hindi mag-exist yung kumpanya kung wala siyang service na i-provide. It could be a product or services. Kahit nagbibinta yan, service pa rin yan kasi may mga tao na may needs. So binibinta nila yon. So ganun. Pwede tayo daw ang pinakamaganda yung naano ko na sinabi niya is idea. Pag mayroon tayong idea, yung idea na yun is makatulong sa ibang tao, yun kaibigan. Risk talaga kaibigan. Get out of our comfort zone and start taking risk. Ang daw kasi itong napakatakot daw kasi itong takot ng ginawa niya nag-resign siya tapos nag-create sa corporate job niya at saka nag-risk siya, walang pira ilang buwan until na-discover niya na may service siya na provide, nagiging millionaire sa multiple times. Wow kaibigan, hanapin natin yung past lane millionaire kaibigan. Bakit ngayon na natin nalaman to? Bakit hindi to didiscuss sa school natin, sa elementary, sa high school, na mayroon palang tinatawag na fast lane millionaire? Ba't nagpupokus tayo sa ibang? Anyway, nagble-blame na naman ako. Blame na naman natin yung high school at saka college, which is dapat stop the blame. Okay, take full responsibility. Hindi yun tama yung magble-blame tayo. So ang lang is comment is maganda nga kung earlier pa, bata pa, kung ikaw ay teacher ngayon, siguro mas maganda rin na mag-share ka ng mga ganito sa mga bata kahit hindi related sa subject, kasi sa pag-graduate ng mga bata, pag lumaki sila, at least mayroon silang idea na sa totoong buhay pala iba yung mga pinag-aralan natin sa school na marami na hindi siya applicable. So pag sinabi mong may past lane millionaire, makapag-isip ka ng bata, mayroon palang past lane sa millionaire, pwede pala yung makamit. Wow kaibigan, I'm hoping kaibigan, I wish that everyone na listen this one, we can find the past lane or way or path patungo sa successful natin or first million or multiple millions kaibigan. Alright, so dumating na ako sa bahay kaibigan, nagpark na ako at saka I'm just wishing you a good day and stop learning na kaibigan. Hindi na tayo mag-learn. Ang dami nating na-learn ng mga negative habits. Kailangan nating i-unlearn mo na yon. Unlearning negativity. And then we can start learning. Alright kaibigan, maraming salamat. Find your own past lane of millionaire and hopefully share to someone else ano yung past lane mo para mayroon ding matutunan yung iba. Alright, thank you so much, Babu.